Mga kapuso, ilang dekada nang hindi natatalo sa women's softball ng Southeast Asian Games ang ating pambato na RP Blue Girls. Pang-13 na sila sa world rankings at sasabak sa Softball World Cup sa Peru ngayong Hulyo. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. Hailed as champs for 11 Southeast Asian Games. At nananatiling undefeated sa loob ng 46 na taon sa larangan ng women's softball sa naturang kompetisyon. They're literally unstoppable. Yan ang ating mga pambato, ang RP Blue Girls. Going into SEA Games, talagang merong pressure na nararamdaman since kailangan namin makuha yung 11th championship for the Philippines. Binigyan kami agad ng magandang laban ng Singapore team. Sa first game pa lang, talagang inaramdam na nila sa amin na lalaban din sila hanggang dulo. Pero syempre, alam po namin sa sarili namin na hindi kami magpapatalo. Yung hunger namin for the gold medal, hindi siya nawawala. Kasi alam naman namin na pagdating ng Southeast Asian Games, gusto pa rin natin ipakita na dominante ng Pilipinas ang women's softball. Ang kada miyembro, pangarap ang puhunan sa bawat salang sa field at ang kanilang puspusang ensayo. All in the hopes of a 7 innings win. Isa din po ako sa naging witness noon kung paano kami nag-prepare, kung paano nag-prepare yung mga ates para mapanalo yung SEA Games na yon. Kahit mahirap, patuloy pa rin po kaming lumalaban. Yung preparations namin throughout all the years, meron or wala, talagang hindi kami nagpapabaya. And talagang yung goal namin at yung mindset talaga naming lahat is to get the gold medal, nothing less. Being a member of the national team, kailangan ng isang commitment, malaking commitment. Nakaraan ang kanilang historic feat last December. Umakyat din sa ika-13 pwesto sa Women's Softball World Rankings ang RP Blue Girls. Ayon yan sa World Baseball Softball Confederation o WBSC. Masaya po kami na kasama po kami dun sa team na umangat. Sobrang laki po talaga ng inangat ng Philippines softball po. Nagbunga ang disiplina at puso sa bawat laban ng Blue Girls. Makaraang mag-qualify sa World Cup sa Peru sa darating na Hulyo. Kasama sa paghahanda ng team ang training camp sa Japan ngayong buwan. Ang gusto nating ma-achieve doon, mas lumakas yung team natin, mas maging preparado at lalong mas maging competitive. Tayo, kailangan paghandaan natin para hindi rin mapahiya ang Pilipinas na talagang even them, ma-acknowledge nila yung ability na meron tayo na kaya na pala natin makipagsabayan sa world. Ang isang typical softball team binubuo ng 9 to 10 players. Yung pitcher and catcher na tinuturing na battery ng team, yung mga infielders o yung first, second, at third baseman with a shortstop at yung mga outfielders na siyang sumasalo ng mga fly balls o hit balls para hindi maka-advance yung mga runners. Ang kaibahan ng baseball at softball, isa sa mga pagkakaiba nila ay yung style ng pitching. Dahil dito sa softball, ang ginagamit natin, underhand pitching. Umpisa mo natin sa kanan. Tapos dito po, set po tayo. Tapos baba. Then side and go. Yan. Nagkakatuloy yan dito sa pagkakahawak mo at saka sa release mo. Okay, ma-execute natin yung drop ball. Okay? 1, 2, 3. Yan, okay yan. Yes! Kailangan po, pag hawak po kayo ng bat, is nakanakaw na ako. Provide niyo po yung legs niyo. Tapos dapat po, pantay po yung paa niyo. Yung sa likod, tsaka po sa harap. Tapos, squat po kayo. Tapos swing po kayo. Yan. Ngayong araw, nakilala natin ang ating pambato pagdating sa softball at nakasama pa natin sila maglaro. So, this has been Martin Javier. Keeping you in the game!